Kapatid na Idelisa, no? Salamat sa pagdalo mo. Una-una, ang santo sa Katoliko, actually, yung sinasabi ng Katoliko na santo, parang ano yan isang practice ng ano yan palakasan. Kaya may santo para gagawin mong patron, para malakas ka sa Diyos. Yun ang sabi ng mga pare, para malakas ka sa Diyos, para pakinggan ka kasi meron kang patron santo na namamagitan sa'yo. Alam mo kapatid, sa iglesia ng Diyos, yung nasa Biblia, lahat ng miyembro ang kurso maging santo, maging banal. Utos kasi ng Diyos yun sa lahat ng tao na kumikilala sa Kanya. Sa unang Pedro, ang sabi ganito sa 1:15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal, sapagkat ako'y banal. Ayon. Ang sabi sa Bibliang Bisaya, sa tawag dito, sa Cebuano, kundili, ingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan, magbalaan usab kamo sa tanang paagi sa panginabuhi. Kay nahasulat na, mahimong balaan kamo, kay balaan ako. Ang sabi ng Panginoon. So lahat ng Kristiyano, kailangan balaan. Ang balaan, santo Di ba kapatid? Ang balaan, santo. Hindi naman isa-isa lang ang dapat santo Lahat dapat ng isang, kung nasa iglesia ka na totoo, dapat lahat kayo magsanto. Kung nasa iglesia tayong totoo, lahat magiging santo. Kung susunod ka sa Diyos. Kasi, kagaya nga nung binasa natin, magpakabanal kayo. Sabi ni San Pedro, yung salitang magpakabanal, magpakasanto. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal, sapagkat ako'y banal. Kung papaanong ang Diyos ay balaan o banal o santo, kailangan yung mga sumusunod sa Diyos magpakabalaan o magpakabanal o magpakasanto. Saan magaganap yon? Sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Basahin natin ang unang Korinto 1:2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Sa Cebuano, ang sabi, alang sa iglesia sa Diyos nga anaa sa Korinto, kanila nga mga ginabalaan kang Kristo Jesus sa mga ginganlan nga balaan, usab sa tanan nga na nagtawag sa tanang dapit sa ngalan ng sa atong Ginoong Hesukristo, ilang Ginoo at ato usab. Ayon. Kung mapapansin mo kapatid na Idelisa, sa iglesia sa Diyos nga anaa sa Korinto, kanila nga mga ginabalaan kang Kristo Jesus sa mga ginganlan nga balaan. Yung mga nasa iglesia, lahat ng sumusunod ay mga balaan, mga santo. Pakibasa mo sa Espanyol, kapatid na Daniel, para malumitaw yung salitang santo. A la Iglesia de Dios que está en Corinto,
a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos. Llamados a ser santos. Yung mga miyembro sa iglesyang totoo, tinatawag para maging santo. Sa Katoliko, bilyon-bilyon ng miyembro, pa isa-isa lang giging santo. At kaya nagiging santo, ginagawang santo ng Papa sa Roma through the process of canonization. Wala sa Biblia yon. Walang karapatan ng tao gawin mong santo ang kapwa mo tao. Ang gumagawa na maging santo tayo ang Diyos. It is God that declare us to be saints. And those that are called in the true church of the Bible, which is the church of God, are called by God to be saints. Hindi taong may kapangyarihang gumawa ng santo. Kaya yung ginagawa ng Papa sa Roma, gawa ng santo. Ano kapangyarihan mong gumawa ng santo? Ang Diyos ang pwedeng mag-absuelto para maging santo ka. It is God that absolves us for us to be considered a saint. Basahin natin ang Roma 8:33, kapatid na Daniel. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Ang Diyos ang pwedeng gumawa ng santo, hindi ang tao. Siya ang umaaring ganap. Basahin nato sa Cebuano. Kinsa ang makapagsumbong batok sa mga pinili sa Diyos. Ang Diyos mao ang nagapamatarong, hindi tao. Ang Diyos mao ang nagapamatarong. Basahin natin sa Espanyol. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es muy claro, ¿no? Dios es el que justifica. Dios ang sa Bisaya, ang Diyos mao ang nagapamatarong, hindi tao. We do not have the power to declare anybody as saint o matarong o perpekto. Wala tayong karapatan nun. Ang Diyos ang gumagawa nun. Kaya yung tanong mo, kapatid na Heidelisa, yung ginagawa ng mga papa sa Roma, kapangahasan yun. Kapangahasan. At alam mo ba kung bakit nagiging santo ang mga tao? Kagaya nung ginawang santo ngayon, dahil nabalitaan na nagawa raw ng milagro, kaya santo na ngayon. Yung dalawang bata na di umano nakakita sa Birheng Maria doon sa anong lugar yon, kapatid na Daniel, doon sa makailan lang yun nung 3 days ago yata yun yung Papa sa Roma pumunta ron sa Fatima, no? Ginawang santo yung dalawang bata na nakakita raw kay Maria. Yun naman bali-balita lang, no? Pag nakita mo si Maria, tapos merong milagro kang akala, nabalitaan na may nagmilagro, gagawin ng santo. Alam mo, mali sa Biblia yun, kapatid. Ang pagiging santo, nasa pagsunod kay Kristo. Susunod ka sa utos. Kaya lahat ng miyembro sa iglesyang totoo, ang intensyon gawing santo. Hindi 1 in a billion or 1 in a million. No? Pagka ganun na nangyari, 1 in a million ang santo, failure ang iglesia mo. Walang tagumpay. Kasi, biro mo, bilyon-bilyon kayo, ang santo, mangisang-isa lang. Samantalang ang layo ng Diyos, kaya tinatawag ang tao sa iglesia para maging santo, para magpakabanal. Basahin natin ang unang Tesalonica 4:3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Natin sa Bisaya, kay ang kabubuton sa Diyos mao kini, ang pagbalaan kaninyo, nga maglikay kamo sa
pagpakighilawas. Ang kabubuton sa Dios mao kini ang pagbalaan kaninyo. Yon. Sa Espanyol ang sabi, Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. vuestra santificación, ang inyong pagpapakabanal. Kaya ang lahat ng Kristiyano dapat maging santo, magpakabanal. Paano ka mababanal? Susunod ka sa utos. Basahin natin ang 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Natin sa Cebuano, busa ang kasuguan, balaan man. Ang sugo, balaan, ug matarong, ug maayo. Para maging balaan ka, sumunod ka sa kautusan. Kasi ang kasuguan, balaan man, ug ang sugo, balaan, ug matarong, ug maayo. Ang sugo at kasuguan. Kung susunod ka sa sugo o kasuguan, magiging balaan ka man. Magiging santo ka. Hindi lang kung sino-sino lang na sinabi ng Papa, hindi ganon. Mali yun, kapatid. Wala sa Biblia yung process of canonization. Alam mo ba yung ginagawa sa process of canonization? Gagawin kang blessed. Beatification ang tawag doon. Pag blessed ka na, maghihintay sila ng balita na may milagro. Tapos pag may milagro daw, pupuntahan ng Papa, gagawin ka santo. Magagastosan ka ng $30,000. Ang pamilya mo o mga tagasunod mo, gagastos ng $30,000 para ka maging santo. Basahin natin ang Catholic Encyclopedia, Sister Luz. Opo, ito po, The Catholic Encyclopedia, Volume 2 sa page 97. Page 369, Expenses. It will not be out of place to give succinctly the ordinary actual expenses of canonization and beatification. If he chooses to spend a moderate sum, the entire cost from the first process to the solemn beatification will not cost him less than $20,000. The expenses of the process from beatification to canonization will easily exceed $30,000. Kailan yung $30,000 na yan? Napakatagal na niyang panahon na yan. Para maging santo ka, nangangailangan ng $30,000 na gastos sa proseso. Kailan pa yan? Ang tagal-tagal na niyang libro na yan Bata pa ako nung libro yan Kailan ba ipinrint yung Catholic Encyclopedia na yan? Tagal na yan. Baka mas matanda pa sa akin yan ngayon, ilang $1,000 kaya ang kailangan para ka maging santo? Ayan, hindi yan chismis, hindi namin yan invento. Catholic Encyclopedia yan. Encyclopedia ng Katoliko mismo na nagsasabi para ka maging santo, merong gastos na kinakaharap na $30,000 nung panahong matagal na. Ngayon, siguro mas malaki ang gastos. Mali yan, kapatid. Hindi yan sa Biblia. Sana naunawaan mo po. So, salamat, Bradley. Tapos na ito ay yung sagot. Paniniwagan mo kami sa aming gawin ngayon. So, salamat na ngayong gabi, ito na ang nakakuha ako ng aral sa iyo. Sir, thank you. Welcome, kapatid na Lisa. May God bless you.